Ang kita sa proyektong ito ay mas mataas kaysa noong nakaraang taon, di ba? Doble na ito. Oh, ngayon ay tututukan natin ang... Salamat sa tatlong nangungunang sales champions ng ating kumpanya. Bago pa man ang Spring Festival, sigurado nila ang mga renewal contract para sa kumpanya muli. Ang mga kliyente ni Nora at Harold, hindi maihahambing. Sa ilalim ng grupo ng Sentro Buhay, Hotel Sikat, iyan ay isang nangungunang hotel na gustong makipagsosyo ng lahat, isang 7-star na hotel, nagawang makipag-ayos ni Clara, ng 3 taong renewal. Siya talaga ang cash cow ng kumpanya. Higit pa sa cash cow, siya ay halos tagapagligtas ng kumpanya. Ngayong taon, kasama ang grupo ng Sentro Buhay muling nag-renew, si Clara ay nagdala ng 9 na digit na kita para sa kumpanya. Upang ipagdiwang, ang partnership ng kumpanya sa Hotel Sikat ay na-renew. Napagpasyahan ko na ang bakasyon ngayong taon. Pupunta tayo sa... Lahat ng empleyado ay mananatili sa grupo ng Sentro Buhay, 7-star Hotel Sikat. Lahat, mag-empake na kayo. Aalis tayo bukas. Tara na. Kumikita ka ng pera para lang gastusin sa mga empleyado. Pinapastay sila sa Hotel Sikat. Hindi mo pinapansin ang pera, pero ako, oo. Mahal, pupunta sa Hotel Sikat, may iba akong layunin. Ngayong taon, plano kong personal na pangasiwaan ang ugnayan sa management ng Hotel Sikat. Magandang araw, Binibini. Yaya, tulungan mo akong mag-empake ng bagahe. Si. Malapit na ang bagong taon. Saan ka pupunta? Tay, ang amo naming dinadala kami sa isla para magbakasyon at mananatili kami sa isa sa aming sariling Hotel Sikat. Siya nga pala, ang taong pumirma ng kontrata sa aming kumpanya, ang pinuno ay mula pa rin sa grupo ng Sentro Buhay, kanilang pinakamahusay pansamantalang Pangulo. Pangulong Santiago, tama ba? Clara, sapat na ang naiambag mo sa maliit na kumpanyang iyan, hindi ba? Panahon na para bumalik at manahin ang Sentro Buhay at pakasalan si Julian. Pigilan mo na ang paghahambing ng sarili mo sa iyong nobyo kung sino ang mas may kakayahan. Huwag magmadali. Gusto ko pa munang makakuha ng mas maraming karanasan. Saka aabalahin ko si Pangulong Santiago na magpatuloy sa pag-arte para sa akin sa grupo ng Sentro Buhay. Kailangan kong talunin si Julian bago ako maging kwalipikado upang maging tagapagmana. Talagang karapat-dapat sa isang 7-star na hotel. Napakarangya at enggrande. Ngayong gabi ay matutuwa ako sa isang silid na 275,000 piso isang gabi. Tayong tatlo ang mga nangungunang kontributor ng kumpanya. Ako at si Steven nag-ayos ng ibang tuluyan at naghanda ng malaking sorpresa. Ito ang address. Ilagay ang mga regular na empleyado sa isang 7-star na hotel, samantalang kaming tatlong nangungunang sales, mananatili sa isang youth hostel na 999 piso? Iyon ang malaking sorpresa? Amo, binigyan mo ba kami ng maling address? Ito ay isang 990 na hostel na pinaghalong kasarian. Kayo tatlo ang mga haligi ng kumpanya. Ang pagpapatira sa inyo sa isang 990 hostel ay para rin mahasa ang inyong lakas ng loob para mas mapagsilbihan ninyo ang kumpanya. Pero nasa bakasyon tayo. Kailangan ba talagang magpahasa ng lakas ng loob? Napakalayo ng dahilan na iyan. Sa totoo lang, ang kumpanya ay may limitadong pondo. Talagang walang pera na ibigay sa inyo para sa mga hotel. Kailangan naming alagaan ang lahat ng empleyado. Hindi kayo salat sa pera. Ang pag-aalaga sa lahat ng empleyado, kaya kaming tatlo ay kailangang magdusa?
Paano kayo nagawang sakta ng kumpanya? Ang komisyon na binibigay namin sa inyong mga salespeople ay hindi sapat. Kumukuha kayo sa kumpanya bawat taon ilang milyon. Nakakakuha kami ng komisyon base sa performance at malinaw na nakasaad sa patakaran ng kumpanya na nakasulat. Anong patakaran? Dahil mabait ang kumpanya kaya kami nagbibigay ng ganyang kataas na komisyon. Mataas ang komisyon namin. Totoo iyan. Pero ang benepisyong dinadala namin sa kumpanya ay mataas din. Harold ay nakikipag-socialize at nakikipagnegosyo araw-araw, umiinom hanggang magkaroon ng gastric bleeding. Ang mga deposito at huling bayad ng aming mga kliyente lahat ay na-secure ni Harold. At si Nora ay nasa kumpanya mula pa noong simula. Siya ay nasa kumpanya. 3 taon na ang nakalipas bago ako dumating. Siya ang nakakuha ng hindi mabilang na deal. Tumutulong sa kumpanya na maitatag ang sarili sa lungsod ng Coronalaya. Si Clara ay nakasecure din ng maraming deal, lalo na ang grupo ng Sentro Buhay at ang hotel sikat nito. Lahat ay dinala ni Clara. Sa loob ng 3 magkakasunod na taon, nakagawa siya ng higit sa 9 na figura na kita para sa kumpanya. Ano ang ibig mong sabihin dito? Walang pera ang kumpanya ngayon para tustusan ang inyong gastos sa hotel. Hindi ba kayo nakakaintindi sa kumpanya? Tama na, kayong lahat. Hindi ba kayo ang mga top salespeople? Hindi ba kayo may kakayahan? Kaya ang mga taong may kakayahan ay maaaring tumira kahit saan. Tama, kaya napagdesisyonan na. Huwag nang magdulot ng problema. Ang paligid ng hostel ay talagang masyadong mahirap. Kung hindi, magbayad na lang tayo ng hotel sa sarili natin. C. Ayos. Nakita nyo? Yung 3 iyon ay mayayaman lang. Sila ay nagbabayad mula sa sariling bulsa para tumira sa isang 7-star hotel. Hindi na kailangang gumastos ng kumpanya kahit 1 sentimo. Kakarating lang sa hotel, pagod ka ba? Pinaprepare ko sa hotel isang handaan ng seafood para sa iyo. Dapat handa na iyon. Kumain ka muna, tapos magpahinga ka ng mabuti. Nandito ako para makipag-ugnayan sa iyo sa trabaho. Sige, naiintindihan ko. Hey, hindi tayo umorder ng seafood, di ba? Di ba? Baliw ka ba? Hotel Sikat ay naging partner natin sa loob ng 3 taon. At nag-renew ng kontrata ngayon. Tiyak na si Julian, ang pangulo ng grupo ng Sentro Buhay, na alam na darating tayo sa Hotel Sikat para magbakasyon at inihanda iyon lalo para sa atin. Kung hindi, pagdating natin, paano magiging handa ang handaan na ito? Ang handaan na ito ng seafood, kayong 3 ay hindi makakakain yon. Kaya lahat ay pwedeng kumain. Bakit kaming 3 hindi? Dahil kaya ninyong magbayad para sa sarili ninyong tirahan, kung gusto ninyo ng seafood, bilhin ninyo ito sa sarili ninyo. Karaniwan para sa mga retreat ng kumpanya, ang kumpanya ang nagbabayad. Kaming 3 ay nagbayad para sa tirahan. At ngayon kailangan pa namin magbayad para sa pagkain? Boss, kaming 3 ay nagtatrabaho ng walang pagod para sa kumpanya. Nakakapag-ipon ng napakaraming negosyo. At hindi man lang kami pwedeng kumain ng seafood? Nora, Harold, Clara. Tama ang asawa ko. Ako, naging sobrang maluwag ako sa inyong lahat. Ang seafood na ito ay ang inihanda ni Pangulong Santiago para sa akin at sa aking asawa. Kumuha kayo ng napakaraming komisyon mula sa kumpanya, bumili ng pagkain gamit ang sarili ninyong pera. Ano ang problema? Ang handaan na ito ng seafood ay inihanda para sa akin. Clara, sino si Julian? Pangulo ng grupo ng Sentro Buhay. Regular na komentarista sa financial channels. Kahit kaya mong makipagnegosasyon sa kanya para sa deal sa hotel, sikat, ikaw ang top seller. Pero sa usapang status, salesperson ka lang. Presidente siya. Para sa isang salesperson na tulad mo, maghahanda ba siya ng seafood feast? Makinig ka, Clara. Ikaw? Itigil mo na ang paggamit ng nangungunang salesperson na panloloko sa kliyente para lokohin kami. At naghanda siya ng seafood feast para sa iyo. Managinip ka. Ikaw. Kung ako ang nangungunang salesperson, lalo na ang gastusin ng sarili kong pera para bumili ng seafood, kahit commission pa, hindi ako kukuha ng ganoon kalaki. Tama. Clara, mabait ang amo at ang asawa niya. Binigyan tayo ng trabaho para mabuhay. Ikaw,
Huwag kang laging mang-api ng iba, okay? Nora, Harold, tara na. Bibili tayo mismo. Alimango ng tang brocade mula sa Royal Peak, gintong filigree na disenyong kanluraning sining. Mahal. Ng Hotel Sikat na ito ang seafood feast ay hindi mura. Binili nila iyon na walang kurap-kurap. Mukhang ang mga komisyon na nakukuha nila mula sa kumpanya ay talagang marami. Kailangan nating humanap ng paraan para mapaalis sila. Kung hindi, ang kumpanya bawat taon ay kailangan pa ring magbayad sa kanila ng ilang milyon. Napakalaki ng lugi. Hindi. Lahat ng negosyo ng aking kumpanya ay dala ng 3 sila. Kung aalis sila, Ang trabahong ginagawa nila, hindi ba't paggawa lang ng datos, pagtakbo sa mga gawain, o pagkain kasama ang kliyente. Kahit sino na may kamay at bibig ay kaya gawin iyon, kaya ko rin iyon. At saka, ang malalaking kliyente ay nakikipagtulungan sa ating kumpanya ay pinahahalagahan ang lakas ng kumpanya, hindi ang mga empleyado. Nag-renew ba ang Hotel Sikat dahil lang kay Clara, isang salesperson, ng 3 taong kontrata sa atin? Si Clara ay gumagawa lang ng mga gawain para sa atin, nag-aasikaso ng mga bagay-bagay, iyon lang. tama ka. Pagdating ni Pangulong Santiago sa ilang araw, ako mismo ang makikipag-ugnayan sa kanya. Hindi na natin kailangan si Clara. Uy, Clara. Subukan pa ang ibang mga aktibidad. Kung handa na ang lahat, umalis na tayo. Clara. Nora, Harold, kayo 3, hindi na kailangang sumama. Manatili kayo rito. Bakit? May bagong kliyente na nakakita sa atin, at gustong makipagtulungan, kaya kayo ang mananatili, gumawa ng datos at pananaliksik. Hindi. Bakit kaming 3? Paano ang iba? Ma'am, kailangan naming magtrabaho. Lahat dapat magtulungan. Ang inyong pag-aayos ay hindi patas. Hindi ba kayo ang mga nangungunang sales? Sa malaking kapangyarihan may malaking responsibilidad. Kapag ang nangungunang sales ay kumilos, tiyak na makukuha nila ang deal. Tama. Hindi ba kayo laging nagsasabi na marami na kayong nagawa para sa kumpanya? Kung wala kayo, hindi man lang tatakbo ang kumpanya, edi manatili kayo sa hotel at magtrabaho. Ngayong gabi, gusto kong makita isang perpektong ulat ng datos. Ang iba, sumunod sa akin. Tara, mag-surfing tayo. Isang empleyadong hindi tumatalo sa kumpanya ay isang mabuting empleyado. Ang pagkakaroon ng ganyang mga empleyado ay biyaya para sa akin. Ang kumpanya ang nagbibigay sa atin ng kabuhayan. Kaya dapat nating sundin ang mga desisyon nito. Gusto kong sumali sa departamento ng sales, kumain at inom buong araw, at kumita pa rin ng milyon-milyong komisyon. Kung maging nangungunang sales ako, simula ngayon, hahatiin ko ang aking komisyon. Nagpapasalamat sa kumpanya. Walang pagtatalo. Simula sa akin. Clara, Harold, Nora. Bakit hindi kayo dumating sa pulong kaninang umaga? Wala kaming natanggap na abiso. Nag-notify ako sa grupo kaninang alas 7 ng umaga, at sasabihin mong hindi mo yun nakuha. Kahapon, ako, Nora at Harold nagtatrabaho kami hanggang alas 4 ng madaling araw. Tapos napagod kami at nakatulog. Hindi talaga namin nasuri ang mga mensahe. Huli ka na at may dahilan ka pa. Kayo, 3 top salespeople, nire-respeto pa ba ninyo ako bilang amo ninyo? Hinintay namin kayo ng 3 oras. Clara, Harold, Nora. Walang team spirit, sumusuway sa mga patakaran ng kumpanya. Kanselahin ang year-end bonus at ang sweldo ngayong buwan lahat ay ibabawas. Pinag-utos kaming magtrabaho ng biglaan kahapon at nag-overtime hanggang alas 4 ng madaling araw. Kaya hindi namin nakita ang mensahe. Hindi namin intensyong malate. Bilang empleyado ng kumpanya, hindi ba basic ang magtrabaho para sa kumpanya? Bakit kayo nagrereklamo? Huli kayo? At sa tingin ninyo, tama kayo? Tama.
Kung hindi, akala mo libre lang ang mga dibidendong yan. Wala kayong espiritu ng dedikasyon sa kumpanya. Rachel, may dedikasyon ka ha? Paano ito? Simula ngayon, magtrabaho ka ng walang bayad. Ano sa tingin mo? Uy, pinaghihirapan namin ang pera namin. Hindi tulad mo. Sino ang nakakaalam kung paano mo nakuha ang mga deal mo? Paano yun napagkasunduan? Tama na. Nandito na kayong lahat, kaya i-anunsyo ko ang napag-usapan kaninang umaga. Ang 21 regulasyon sa pagbebenta. Makinig kayo. Unang artikulo. Lahat sa departamento ng benta dapat mag-time-in ng mahigpit sa kumpanya. Ang isang beses na hindi pag-time-in ituturing na 3 araw na pagliban. Ikalawang artikulo. Ang mga chat records sa mga kliyente araw-araw dapat i-report isa-isa. Ikatlong artikulo. Ang komisyon para sa mga top salespeople ay babawasan. Mula sa dating 20% hanggang 2%. Lahat ng regulasyon ay magkakabisa mula sa deal na ito na nakuha mo opisyal na. Amo. Bilang mga salesperson, madalas kaming lumalabas para makipagkita sa mga kliyente at makipag-socialize. Normal lang iyan. Kung tayo tulad ng ibang empleyado sa opisina ng kumpanya at mahigpit na sumunod sa sistema ng pag-time in at time out, paano makakakuha ng proyekto ang kumpanya? Ang mga resulta namin ay mula sa aming seryosong pagtatrabaho ng walang kapaguran, sunod-sunod na nakakakuha ng mga deal. Ang komisyon ay ibinaba sa 2%. Hindi ako sumasang-ayon. Hindi rin ako sumasang-ayon. Bagong patakaran. Ang ibang tao sila ay sumusunod ng maayos, hindi ba? Kayo lang ang sumasalungat sa amin. Kayo ang kumukuha ng lahat ng komisyon. Eh ano naman ang makukuha ng iba? Hindi ba yon ay pang-aapi sa kanila? Clara, hindi ka sumasang-ayon na ibaba ang komisyon sa 2%. Iyon ay nakakasama sa aming mga interes. Kayo ang kumukuha ng pera. Eh ano naman ang kinikita namin? Tama iyan. Kayo ang gumagastos sa pagkain at inumin at wala pa ring natitira sa amin na komisyon. Ang ginagawa ninyo ay walang puso at hindi makatarungan sa amin. Masyadong mapang-api. Ang aming mga komisyon sa top sales ay kinikita sa pamamagitan ng aming sariling kakayahan. Paano iyon nakasama sa inyong mga interes? At mag-iwan ng komisyon para sa inyo. Kung gusto ninyo ng komisyon, lumabas kayo at kumuha ng sarili ninyong mga kliyente. Kami ang walang puso at hindi makatarungan? Iris, kung hindi dahil sa katotohanang tinulungan ka ni Clara na makakuha ng mga kliyente at ipinadala sa iyo ang mga proyekto na nagbigay daan sa iyo upang maabot ang target na 500,000, hindi mo makukuha ang iyong regular na posisyon. Hoy, humingi ba kami sa iyo? Eksakto. Rachel, hindi sila humingi. Pero hindi ka ba humingi? Huwag kalimutan. Dati hindi mo alam kung paano mag-analyze ng data at muntik ka nang matanggal sa trabaho. Lumuhod ka sa harap ko umiiyak at nagmamakaawa na turuan kita. Kaya, bilang mga senior na empleyado, hindi ba dapat kayo ang nagtuturo sa mga bagong empleyado? Tama? Tungkol sa bagay na ito, sina Iris at ang iba ay tama? Ikaw. Hindi na ako maaaring magtrabaho sa kumpanyang ito. Magre-resign na ako. Kasama na kita mula noong mga unang araw ng kumpanya. Hindi ko inaakala na gaganyanin mo ang mga dating empleyado. Alis na rin ako. Kung ang amo ay walang puso, huwag mo akong sisihin kung ako ay hindi tapat. Ang natitirang bayad mula kay Boss Cruz. Ipapaantala ko sa kanya ng 6 na buwan pa. Ang malaking kliyenteng si Burnell na 3 taon nang kasama ko, hindi na muling magre-renew ng kontrata sa amin sa susunod na taon. Labas na rin ako. Siya, dahil kayong tatlo ay hindi susunod sa mga bagong patakaran ng asawa ko, lumayas kayo. Lumayas. Mga tanga. Nakita ko na ang mga tao na pinapaalis ang kabayo pagkatapos mag-araro. Pero hindi ko nakita na may bumunot ng sariling puno ng pera. 2 magaling na sales champions, panatilihin sa pamilya, ha? Anong mga bagong sales rules? Basura yan. Tingnan mo sa buong lungsod ng Coronalaya. Anong kumpanya ang nagtatakda ng ganyang patakaran para sa sales? Ang kumpanya ay atin, kami ang nagdedesisyon. Nandito ka lang para sa pagkain, mga sales lang. Lungsod ng Coronalaya ay puno ng mga taong katulad mo. Akala mo ba espesyal ka? Pagkuha ng deal, malaking bagay. Kung hindi ko kayo binigyan ng pagkakataon, hindi kayo magkakaroon ng access sa mga malalaking kliyente o makakakuha ng mga malalaking deal. Hindi ninyo ito pinapahalagahan at sa halip ay nagrereklamo tungkol sa kumpanya. Mga walang utang na loob kayo. Binigyan tayo ng kumpanya ng plataporma, pero kung walang kakayahan, hindi basta-basta makakakuha ng kliyente. Gaano karaming negosyo ang naidala natin? Gaano karaming kita? At ganito tayo binayaran?
Kung ano ang itinanim, siyang aanihin. Hindi ako makapaghintay na makita kung ano ang aanihin natin. Ang mga kliyenteng dinala mo at ni Nora ay maliit na bagay. Maliit na bagay. Akala mo ba umaasa ang kumpanya sa iyo? Kung ganoon, ang partnership sa Hotel Sikat ay kanselado. Umaasa nga ang kumpanya sa partnership sa Hotel Sikat para mabuhay. Pero akala mo kakansilahin mo lang yan? Ano, empleyado ka lang? Akala mo ba ang Hotel Sikat nakikipagtulungan sa atin dahil sa iyo? Sasabihin ko sa iyo, ang pinuno ng Hotel Sikat, ang presidente ng grupo ng Sentro Buhay, darating sa hotel ngayong gabi. Ako ang hahawak ng pulong. Tingnan natin kung wala ka, makakansela ba ang partnership natin? Labis-labis. Clara, ang trabaho mo ay kayang gawin ng kahit sinong intern at nagbabanta ka pa sa amin. Titingnan natin yan. Tumigil ka dyan. Ano ngayon? Pumirma dito. Hindi ito. Ito. Anong ibig sabihin nito? Pagtatanggal? Sasabihin ko sa inyo, nag-resign kami. Nag-resign o sinibak. Kami ang magpapasya. Eksakto. Madalas kayong pumasok ng late at umalis ng maaga. At pinaghihinalaan pa ng paglabas ng mga sikreto ng kumpanya. Siyempre, tinatanggal kayo. Hindi kami kailanman pumasok ng late o umalis ng maaga. Matibay ang ebidensya. Tatanggi pa ba kayo? Peke ito. Rachel, kasabwat ka! Kami ang magpapasya kung totoo o peke. Mga taong tulad ninyo na may mababang pagkatao, kapag nailabas na ang pahayag na ito, sa tingin ba ninyo may kumpanyang mangangahas na kunin kayo? Huwag ninyong sabihing masyado kaming mahigpit. Paano ito? Kung kusang loob ninyong ibabalik ang lahat ng komisyon ngayong taon ng buo, baka isaalang-alang namin. Huwag kayong mag-alala sa amin. Kami, na may malinis na budhi, walang kinakatakutan. Nakikita ko na hindi kayo susuko hanggat hindi ninyo nakikita ang ilog. Kapag nakuha na natin ang pakikipagtulungan sa grupo ng Sentro Buhay, ang kumpanyang ito ay magiging isa sa mga nangunguna sa lungsod ng Coronalaya. Kapag nailabas na natin ang pahayag, ang inyong mga karera ay matatapos na. Talaga? Saka na natin makikita iyan. Tara na. Ang kumpanyang tulad nito ay hindi magtatagal. Tara na. Pagsisisihan ninyo ito. Clara, isang pangit na tindera lang. Paano siya nangahas na hamunin ako? Kung wala siya, ang aking kumpanya gagana pa rin ng maayos. Yung tatlong babaeng nagbitiw. Ang kumpanya natin ay nakakatipid ng milyong komisyon kada taon. Tayo ay sobrang saya na. Amo. Narito na si Pangulong Santiago at ang kanyang koponan. Nandito na sila. Nakita mo? Wala siya rito at si Pangulong Santiago ay pumunta pa rin. Sino ba siya para sa sarili niya? Dati, tayo ay sobrang nag-spoil sa kanya. Nilambing natin siya, hindi niya alam ang kanyang lugar. Pangulong Santiago, nandito kayo. Nasaan si Clara? Pangulong Santiago, sa pagkakataong ito, ang liaison, ako ang hahawak nito. Nasaan siya? Hoy, Pangulong Santiago, ganito kasi, si Clara ay tinanggal na namin. Tulad ng dalawa pang tindera, siya ay isang walang kakayahang tanga. Ang tulad niya ay hindi na namin kukuhain muli. Hindi mo kailangan ibaba ang sarili mo para makipagkita sa isang taong may mahinang pagkatao at kakayahan. Wala talaga siyang kwenta. Pangulong Santiago, pumasok na tayo sa loob para pag-usapan. Pag-usapan? Hindi na tayo magtatrabaho ng magkasama. Ang renewal ng kontrata ay kanselado na. Bakit? Bakit? Si Clara ba? May sinabi ba siyang lihim sa iyo?
Alam ko na. Isang taong may masamang ugali ay magsasalita ng walang kabuluhan sa iyo. Pangulong Santiago, 3 taon ka nang nagtatrabaho sa aming kumpanya. Ang lakas ng aming kumpanya, alam mo ito ng mabuti. Ikaw, Lakas? Ang dahilan kung bakit ang grupo ng Sentro Buhay ay nakikipagtulungan sa inyo ay dahil kay Clara. Kung wala siya, isang maliit na kumpanya tulad ng sa inyo ay walang pagkakataon na makipagtulungan sa amin. Habang narito si Clara, tuloy ang pagtutulungan. Ngayong umalis na siya sa inyong kumpanya, natapos na ang pagtutulungan. hindi. Siya, salesperson lang siya. Si Clara ay hindi lamang ang nangungunang salesperson ng inyong kumpanya. Isa na siyang alamat sa industriya. Maraming kumpanya ay nakikipagtulungan sa inyo. Lahat ay dahil sa kanya. Ang hindi makuha ng iba, kahit magmakaawa isang nangungunang talento sa sales, ay sinadya mong itulak palayo. Kung wala ang puno ng pera, ikaw ay mababang karote ka lang. Pangulong Santiago, nag-exaggerate ka. Pinupuri mo siya ng sobra-sobra. Sa totoo lang, yung trabaho ni Clara kaya ng kahit sino. Masipag lang siya kumpara sa iba. Paano naman magiging kapag umalis siya, magbabankrupt ang kumpanya? Tama. Pangulong Santiago. Dati, siya ang humahawak ng lahat sa inyo. Mga salesperson. Puro malalaking salita. Nalinlang kanya. Hindi siya ganoon kagaling. Sa totoo lang, ang lakas ng kumpanya natin ang nagpapapili sa lahat ng kliyente na makipagtulungan sa atin. Sa mundong ito, maraming kumpanya ang gustong mag-supply sa hotel. Sikat ng mga fixtures. Sa presyo, sa kalidad, mas magaganda sila kaysa sa grupo ng Batong Buhay. May mas magaganda tayong opsyon. Pero pinili naming makipagtulungan sa inyo dahil lang sa kanya. Kung wala siya, mas gaganda ang kumpanya namin. Pangulong Santiago, tara, magtulungan na lang tayo ulit. Matapos ang lahat, mayabang ka pa rin. Hindi mo alam kung gaano kahalaga si Clara. Sige, tingnan natin kung gaano kabilis mag-bankrupt ang kumpanya nyo kapag wala si Clara. Ikaw? Hotel Sikat, hindi kailanman makikipagtulungan sa iyo. At kung marinig ko ulit na binabastos mo siya, ipapaalam ko sa lungsod ng Coronalaya lahat ng kumpanya. Na i-blacklist ka. Pangulong Santiago, Baliw! Baliw ka talaga. Para sa isang salesperson, kinakansela mo ang ating kooperasyon at gusto mo kaming i-blacklist? Clara, anong klaseng gayuma ang ibinigay mo sa kanya para maging sobrang protektado kanya? Kaya yung seafood feast kanina, si Clara ay hindi nagkamali. Talagang inihanda iyon ni Pangulong Santiago para sa kanya. Ganun? Sa likod ni Clara mayroong dapat na pagkakakilanlan. Maaaring siya ay kay Julian Kabit. Mahal, ngayong nabanggit mo, may katuturan nga, isipin mo. Bakit si Julian, pagdating niya, si Clara lang ang tinatanong at binigyan siya ng labis na halaga. Talagang ang ganda ay nasa mata ng tumitingin. Kung iisipin mo, si Clara ay nasa kumpanya natin ng 3 taon. Hotel Sikat ay nakikipagtulungan sa atin ng 3 taon. Clara ay matagal ng kay Julian Kabit. Sabi ko na nga ba, paano ang isang babae ay naging top salesperson? At kahit ay nakakuha ng malaking kumpanya, tulad ng grupo ng Sentro Buhay, isang malaking kumpanya, lumabas, lahat ay sa pagpapatol, kaya niya nakuha iyon. Ang kontrata sa grupo ng Sentro Buhay ay kanselado. Ang depositong binayad namin dati ay na-refund na lahat. Ang kumpanya natin ay nawalan ng tubo na 9 na digit. Ang kapital hindi na makakalibot. Kung wala ang partnership sa grupo ng Sentro Buhay, meron pa naman tayong ibang mga kliyente ng maliit na proyekto. Kapag nagbayad na silang lahat ng deposito at huling bayad,
tatakbo pa rin ang kumpanya. Ano bang dapat ikabahala? Tama. Naiintindihan ko. Babalik ako at kakausapin ang mga maliliit na kliyente. Makikipag-areglo ako sa kanila na unahin ang deposito. Sa ganoon, makakadaloy na ulit ang kapital. At hindi magsasara ang kumpanya. Hindi magsasara. Relax ka lang. Kung wala sila, ang kumpanya sa hinaharap, tiyak nakikita pa ng mas marami. Sa kabilang banda, sila. Ang umalis sa atin, walang ibang kumpanya ang gugustuhin sila. Kasi, ang mga salesperson ay nasa lahat. Ang bawat kumpanya ay marami. Tama. Lalo na yang si Clara. Hindi natin siya gusto. Ang ibang kumpanya ay hindi gugustuhin ang isang nasinibak na salesperson. Siya ay pwedeng maging kahiyahiyang mistress. Kasi, si Julian ay may fiancé. Asawa ng boss, inilabas lang ng grupo ng Sentro Buhay ang kanilang opisyal na website. Si Clara at ang dalawa pa ay na-hire na ng grupo ng Sentro Buhay at ang kanilang mga posisyon ay diplomatikong tagapag-ugnay. Tingnan mo. Mahal, may mali. Tapos na. Nasira na ang lahat. Kinakanselan ng lahat ng kliyente natin ang kontrata. Ang mga departamento ng negosyo at pananalapi ay nakatanggap din ng lahat ng refund at mga abiso ng pagkansela. Ngayon ang mga supplier ay humihingi lahat ng bayad. Ang kumpanya ay hindi kayang magbayad kahit kaunti. Pangulong Reyes, ano ang gagawin natin? Kung magpapatuloy ito, malapit ng mabangkarote ang kumpanya. Ano ang gagawin natin? Mahal, naku! Sila ang nasa likod nito. Paano sila na-hire ng grupo ng Sentro Buhay? Isang malaking kumpanya tulad niyan, tiyak na ipinagbili ang mga lihim ng kumpanya natin bilang kapalit. Nagtatrabaho tayo ng maayos. Nang umalis ang tatlong iyan, kinansela lahat ng kliyente natin. Tiyak na ng agaw ng ating mga kliyente para ialok sa grupo ng Sentro Buhay. At iyon ang dahilan kung paano sila na-hire. Hindi ko naisip na magtatrabaho ako sa grupo ng Sentro Buhay, isang malaking kumpanya, para itong panaginip. Maraming salamat, Clara. Harold, Nora, kung matutulungan kitang maikonekta sa grupo ng Sentro Buhay, handa ka bang sumali? Tayo na! Maligayang pagdating sa inyong tatlo sa grupo ng Sentro Buhay. Sabi ng ating Pangulong Santiago, ang galing ninyo. Kayo ay mga punong salapi na naglalakad. Ang inyong buwanang sahod ay $6,000 sa bawat proyektong maisasara ninyo. Ang komisyon ay 30%. Kung ang inyong taon ng performance aabot sa $10 milyong, ang bonus sa katapusan ng taon ay $2 milyong. Nora, Harold, alok na ito. Nasiyahan ba kayo? Magtrabaho kayo ng mabuti, kayong tatlo. Clara, Harold, Nora, kayong tatlo, lumabas kayo ngayon din. Hindi kayo pwedeng pumasok doon. Kayong tatlo pinaghihinala ang nag-leak ng mga trade secrets ng ating kumpanya. Kakasuhan ko kayo. Lihim ng kalakalan? Ang inyong maliit na kumpanya. Anong mga lihim ng kalakalan ang maaaring mayroon kayo? Kami? Isang maliit na kumpanya. Hindi inaalintana ng anak kung pangit ang kanyang ina. Hindi inaalintana ng aso kung mahirap ang kanyang tahanan. Noon, ang kumpanya ay hindi alintana ang kakulangan ninyo ng kasanayan at binigyan kayo ng pagkakataong maging mga taga-benta. Kung hindi, paano kayo kumita ng ganoon karami? Ngayon, kayong tatlo mga walang utang na loob na bastardo. Naglakas loob kayong manakaw ang aking mga kliyente. Makakatanggap kayo ng sulat ng abogado. Clara, kung handa ka bumalik sa trabaho at ibalik ang mga kliyente, maaari pa akong maging maawain at panatilihin ang isang posisyon para sa iyo. Hindi kita idedemanda. Si Clara ay kabit ni Julian. Kung maaari nating mabawi siya, kung gayon ang grupo ng Sentro Buhay, hindi ba tayo maaari pa ring makipagtulungan sa kanila? Tama ang aking asawa.
Kami ay bukas ang isip. Handa kaming kalimutan ang nakaraan at bigyan ka ng isa pang pagkakataon. Kung hindi, mabubulok ka sa bilangguan. Humihingi ng tulong at mayabang ka pa rin. Pero kailangan pa ring magpasalamat kay Amo at sa asawa ni Amo sa pagdulot ng gulo. Kung hindi, sina Harold at Nora mga mahuhusay na top sales, paano sila napunta sa kumpanya ko? Amo, noon, nagpapasalamat din ako sa iyo sa pagkakataon, kaya pinili kong manatili sa kumpanya. Sa totoo lang, kung hindi sa kakayahan namin ni Harold, dapat matagal na kaming nakapunta sa mas malawak na plataporma, mas malaking kumpanya. Hindi ko inaasahan na dati. Aabot ka sa ganyan. Noong nag-resign kami, sinabi mo sa amin na umalis na. Kaya hindi na kami babalik. Kung may trade secrets ang kumpanya, mas alam mo kaysa sa amin. Hindi kami nag-leak ng mga sikreto. Hindi rin namin ninakaw ang mga kliyente. Walang ebidensya. Hindi makakatulong ang pagtawag sa pulis. Hindi rin kami makukulong. Dahil ang batas hindi kayo mapaparusahan, hayaan ko na lang ang mga netizen na humingi ng hustisya para sa amin. Mabangkarote ang kumpanya, wala sa inyo ang magiging madali. Lahat. Ako ang asawa ng amo sa grupo ng Batong Buhay. Itong lalaki sa tabi ko ang asawa ko, siya rin ang amo ng grupo ng Batong Buhay. Ngayon, hinihiling namin sa inyong lahat na tulungan kaming parusahan ang mga trader na walang utang na loob sa kumpanya. Kami ng asawa ko ay nagtayo ng negosyong ito mula sa wala. Matapos ang hindi mabilang na paghihirap, sa wakas ay naitatag namin ang aming kumpanya sa kabisera. Lahat, noon, binigyan ko ng pagkakataon ang tatlo sa kanila. Binigyan ko sila ng mga kliyente at iyon ang naging dahilan kung bakit sila naging top sales. Nagtiwala ako sa kanila ng lubusan. At anong nangyari? Ang aking pinagkakatiwala ang tatlong top sales ay direktang kinuha ang aming pangunahing resources at kliyente. Nag-leak sila ng mga sikreto ng kumpanya. Ngayon, lubos ng bangkarote ang kumpanya. Hindi na kami makakasurvive. Yung tatlo mga walang utang na loob na hayop, sinira nila tayo. Ninakaw ng top sales ang resources ng kumpanya. Mga G, o talaga na walang utang na loob. Dapat silang makulong. Hindi pa ako nakakita ng ganito kawalang utang na loob. Hindi ba kayo tinuruan ng mga magulang ninyo na magkaroon ng konsensya? Tatlong cancer sa industriya. Dapat i-blacklist. Suporta. Hindi nila pinahahalagahan ang amo. Inapi pa nila ang amo hanggang sa wala na siyang magawa. Kung mamatay man siya, sila ang may kasalanan. Dahil hindi ko alam ang buong kwento, mag-iingat muna ako sa paghusga. May ebidensya ba ng mga nalik na sikreto? Tama. Hindi naman base sa kung sino ang unang nagreklamo, hindi ibig sabihin sila ang nasa tama. Matagal na tayong netizens. Kailangan muna nating makita ang ebidensya bago magbigay ng hustisya. Sang-ayon. Ako. Wala siyang proof. Meron ako. Wala kang ebidensya. Meron. Harold, magsimula ka ng live stream para sa akin. Lahat, in-upload ko na ang ebidensya sa internet. Pag nakita nyo, maiintindihan nyo. Unang tuntunin, lahat ng nasa sales dapat mag-clock in sa opisina ng mahigpit. Ang isang missed na punch-in ay itinuturing na 3 araw na absent. Pangalawang tuntunin, ang mga chat record sa kliyente araw-araw dapat i-report ng isa-isa. Pangatlong tuntunin, ang komisyon para sa top sales mula sa orihinal na 20%. Nabawasan sa 2%. Team building ng kumpanya, ang iba ay nakatira sa 7-star hotels, samantalang kaming tatlong top sales ay nakatira sa 999 hostel na may halong kasarian. Sa hapunan, hindi kami pinapayagang kumain. Pansamantalang overtime hanggang alas 4 ng umaga at sadyang binabawasan nila ang aming sahod. Muntik na kaming maloko ng dalawa nyo. Kayo ang tunay na mga halimaw. Ginagawang punching bag ang top sales. Ang top sales na kumikita ng 9-figure revenue ay pinahahalagahan kahit saan. Napakawalang utang na loob nyo. Kaya pala nalulugi ang kumpanya. Kayo ang may kasalanan nito. Binibigyan namin ng maraming pera ang top sales. Tama? Ang taunang komisyon ay ilang milyon. Oo, hindi talaga sila nasisiyahan. Oo, binigyan nyo kami ng komisyon. Pero ang kita nyo ay hindi rin maliit. Kung hindi dahil sa amin, kikita ba kayo ng pera na iyon? Pero muli, hindi kami nag-leak ng trade secrets. Wala kayong ebidensya. Ito ay malisyosong paninirang puri. Gusto nyo kaming mas-cyberbully. Ito ba ang tinatawag nyong paghahanap ng katarungan? Trade secrets? Wala kaming ebidensya, pero ninakaw nyo ang mga kliyente ko. Hindi ba iyon katotohanan?
Steven, nakita namin ang live stream. Ang pag-terminate ng kontrata mo ay kasalanan mo. Sa totoo lang, noong una kaming nagdesisyon na makipagtulungan sa maliit mong kumpanya, ito ay para kay Nora. Walang makakapang-agaw sa amin dahil mula pa sa simula, ayaw naming makipagtulungan sa iyong kumpanya. Noong mga panahong iyon, patuloy kaming nagbuhos ng pera at nagbigay sa inyo ng mga proyektong nagkakahalaga ng milyon-milyon. Hindi ito para sa iyong kumpanya o para sa iyo mismo. Ito ay para kay Clara, para sa kanyang mga kakayahan at integridad. Sino ka ba sa tingin mo? Si Clara? Clara, hindi ko naisip na lahat ng kliyente ay dumating para sa inyong tatlo. Mali ako ng sobra. Clara, Pakawalan mo ako. Clara, ikaw. Hindi. Ginang Santos, ang cash flow ng kumpanya ay natuyo na. Lahat ay nagugutom dito. Bumalik ka sa trabaho, okay? Kapag bumalik ka lang, kami, aalisin namin ang mga walang kwentang patakaran na iyon. Hindi namin babawasan ang iyong komisyon. Mangyaring bumalik sa trabaho. Nagmamakaawa ako sa iyo. Tulungan ang aming kumpanya. Ikaw ang gumawa ng ganoong kagulo. At patuloy mo kaming pinapahiya. Ngayon gusto mo kaming bumalik? Hindi ba iyon katawa-tawa? Bakit mo siya pinagmamakaawaan? Ang pagkabangkarote ng kumpanya ay kasalanan niya lahat dahil handa siya na panoorin itong manugmok. Hindi natin kailangan itago ang kanyang lihim. Talaga bang panonoorin mo ang kumpanya na mabangkarote? Pinili mong makipagtulungan sa amin dahil sa kakayahan at integridad ni Clara, di ba? Siyempre, Ang kakayahan ni Clara ay walang kapantay. At ang kanyang integridad ay mapagkakatiwalaan, isang malakas na babae tulad niya. Siyempre, pumunta kami para sa kanya. Malakas na babae, Aba. Siya ay iniingatan ni Julian. Integridad? Siya pala ay kalaguyo ni Pangulong Santiago. Imposible. tingnan mo ang suot niya. Puro designer brands. Sobrang yaman ng Pangulong Santiago natin. Baka ang dalawa, talagang may ganoong relasyon. Kung totoo ito, ano bang klasing tao si Clara? Nagkakalat lang ng chismis ang mga tao. At nag-aalinlangan ka. Nakalimutan mo na ba ang live stream kanina? Ang mga kakayahan ni Clara ng bawat nakasama niya ay nakita na. Tsaka, wala siyang ebidensya. Kayong lahat ay mga senior executive. Boss, nakinig ka lang sa kwento niya at nagtatanong ka. Talagang hindi ko alam kung paano mo karaniwang ginagamit ang utak mo sa trabaho. Hindi ko siya pinagplanuhan. Totoo ang sinabi ko. Gaya ng sinabi ni Nora, kayong lahat ay mga executive. Boss, hindi madaling maloko. Sige. Kaya hahanap ako ng ebidensya para ipakita sa inyo. Manager De La Cruz, maaari ko bang itanong kung ano ang pamantayan ng inyong kumpanya sa pag-hire ng empleyado? Grupo ng Sentro Buhay ay isang multinasyonal na korporasyon na nasa listahan ng nangungunang 100. Ang kompensasyon at suweldo ay maaaring umabot sa 10-10 milyon. Ito ang pinapangarap na kumpanya para sa hindi mabilang na mahuhusay na kandidato. Pag-hire ng mga empleyado, syempre magsumite ka muna ng resume. Tingnan ang kanilang edukasyon, bachelor's degree o mas mataas. Pagkatapos, pumasa sa written test. Pagkatapos ng test, isang interview. Kung pumasa ka sa interview, pagkatapos, isang buwang probation. Pagkatapos, magiging regular employee ka. Pagkatapos, maaari bang itanong, si Clara ay dumaan sa mga pamamaraang ito? Hindi siya. Siya ay na-hire personal ni Pangulong Santiago. Pagkatapos, hayaan mo akong magtanong muli, gaano katagal dapat magtrabaho ang isang empleyado upang ma-promote sa Departamento ng Foreign Relations? Nagtatrabaho ako sa grupo ng Sentro Buhay sa loob ng 5 taon, at regular employee pa rin ako. Ang Departamento ng Foreign Relations, nangangailangan ng hindi bababa sa performance ng proyekto, sa antas ng 10 milyon. Manatili sa kumpanya, ng mahigit 10 taon, upang magkaroon ng pagkakataon sa promosyon. Kakadating lang niya, at kaya siyang ma-promote sa Foreign Relations, nang hindi sumusunod sa mga kinakailangan sa pagpasok, at kaya pa niyang magdala ng 2 tao sa grupo ng Sentro Buhay. Ipinapakita nito na pumasok siya sa grupo ng Sentro Buhay sa pamamagitan ng koneksyon. Siya ang kabit ni Julian. Akala ko ang kumpanya ay kumuha ng mga nangungunang ehekutibo. Pero lumalabas na,
isang babaeng inaalagaan. Clara, naakit kami sa iyong kakayahan at pagkatao, kaya't nakipagtulungan kami sa Batong Buhay, isang maliit na kumpanyang tulad niya. Hindi inakala na mali ang aming paghusga sa iyo. Isang babaeng may karera. Nakakadiri. Sina Harold, Nora at ako. Higit sa isang beses ay nakakuha ng mga kontratang milyon-milyong dolyar at ako higit sa isang beses ay nakamit ang mga resultang 9 na digit. Iyon ay nagpapatunay ng aking kakayahan. Mga nakaraang tagumpay, pagpasok sa grupo ng Sentro Buhay, ang pinagsamang departamento ng ugnayang panlabas, ay hindi umasa sa anumang koneksyon. Ang iyong mga resources ay ibinigay ng kumpanya. Dagdag pa si Pangulong Santiago, sa likod mo nagbibigay sa iyo ng data, nagsasagawa ng pananaliksik. Umasa ka sa kumpanya, at kay Julian upang makakuha ng napakaraming negosyo. Anong uri ng kakayahan iyan? Ikaw ay isa lang kerida ni Pangulong Santiago na nakapasok sa grupo ng Sentro Buhay sa pamamagitan ng koneksyon. Tama ang asawa ko. Mangahas ka bang sabihin na ikaw at si Pangulong Santiago ay walang relasyon? Mayroon akong relasyon. Pero hindi sa paraang iniisip mo. Hindi ako ang kanyang kerida. Kita mo? Inamin niya may relasyon siya kay Pangulong Santiago. Hindi kanya kerida. Kung gayon, ano ka? Pangulong Lim, Pangulong Mendoza, gagawin ninyo para sa isang taong kerida ng iba. Kanselahin ang aming kontrata? May halaga ba ito? Paano kung pag-isipang muli ang aming kumpanya? Manahimik ka. Mayroon akong relasyon kay Julian. Pero hindi ako ang kanyang kerida. Ako ang kanyang mapapangasawa. Clara, alam ng lahat kung sino ang pakakasalan ni Julian ay ang tagapagmana ng grupo ng Sentro Buhay. Pagkalat ng mga ganyang kasinungalingan sa Sentro Buhay, wala ka bang hiya? Kung ikaw ang kasintahan ni Pangulong Santiago, ed ikaw ang tagapagmana ng grupo ng Sentro Buhay. Isang marangal na tagapagmana ng grupo ng Sentro Buhay, paano siya napunta bilang tindera sa maliit kong kumpanya? Ginang Santos, mayroon ka bang anumang patunay na ikaw ang kasintahan ni Pangulong Santiago at anak ng tagapangulo? Ako. Ang tatay ko, sa totoo lang, hindi ako binigyan ng alaala para patunayan kung sino ako. Nagtatrabaho ako sa Sentro Buhay sa loob ng 5 taon, pero hindi kita nakita doon. Kung ikaw ang anak ng tagapangulo, paanong hindi ka pumunta sa sarili mong kumpanya? Hindi ko rin siya nakita. Bilang sekretarya ng opisina ng tagapangulo, hindi ko siya nakita kasama ang tagapangulo. Nag-aral ako sa ibang bansa mula pagkabata. Pagkatapos kong magtapos ng pag-aaral, gusto kong umasa sa sarili kong kakayahan upang makakuha ng karanasan malayo sa kumpanya, kaya hindi ako pumunta sa opisina. Ang mga tao sa kumpanya natural na hindi ako nakita. Bakit ang daming kalokohan? Kapag walang patunay, wala, dahil hindi ka naman talaga kasintahan ni Pangulong Santiago. Lalo na ang tagapagmana ng grupo ng Sentro Buhay. Clara, magkunwari hindi ganoon kadali. Sa tingin ko, masyado kang matagal ng tindera. Sanay ka nang magsinungaling. May tapang kang maging kabit, pero wala kang tapang na aminin? Hindi lang iyon. Naglakas loob ka bang magpanggap na ikaw ang tagapagmana ng grupo ng Sentro Buhay? Walang hiya. Ginang Santos, ang pag-angkin mong anak ka ng tagapangulo, pababayaan ko na. Pero ang grupo ng Sentro Buhay hindi naman dahil sa mga kakilala para lang pumasok ng basta-basta. Iyan ay hindi patas sa ibang empleyado. Kahit na makasakit kay Pangulong Santiago, bilang isang matagal ng empleyado ng Sentro Buhay, ipagtatanggol ko ang reputasyon ng Sentro Buhay. At talagang hindi ko tatanggapin ang kahit sino sa inyong tatlo. Hindi ko pipirmahan ang mga kontrata. Maaari na kayong umalis. Ginoong Santos, ngayon, bumalik na si Clara. Gusto ko siyang pakasalan. Sa paraan ng pagsasalita mo, parang hindi ka dumating para pag-usapan, kundi para ipaalam sa akin. Mukhang naghanda ka na ng sorpresa. Wala akong maitago sa iyo. Gusto ko siyang pakasalan ngayon. Mas mabuting magplano ng maaga. Ambisyosa siya, laging gustong umasa sa sarili. Ang kakayahan niya ay hindi kulang sa iyo. Pero, lagi siyang may sariling opinyon. Nag-aalala ako na kahit pumasok siya sa kumpanya, hindi niya ipapakilala ang sarili. Dapat mo na siyang pakasalan, magpakasal na kayo. Sa akin naman, balak ko ring ipamana sa kanya ang grupo ng Sentro Buhay ngayon. Kung hindi, tatakas na naman siya. Hindi siya tatakas. Nag-set up na ako ng mahigpit na lambat sa kumpanya.
Kokontakin ko na siya ngayon. Mabuti. Hindi ka kwalipikadong magdesisyon kung ako'y kukunin o hindi. Ikaw? Ang tapang mo ikaw. Isang kirida, bakit ka nagpasiya ng mag-isa at pumirma ng kontrata para sa kumpanya? Hindi lang ako ang pumirma, ang dalawang dinala ko ay pipirma rin. Nora, pirmahan mo. Harold. Harold, Nora, hindi ba kayo nagtitiwala sa akin? Ikaw, isang kirida, akala mo ba totoo ang pirmahan mo? Nabalido na. Sino ka ba sa tingin mo? Si Manager De La Cruz ay walang autoridad at ikaw ay mas wala, pinapahiya mo lang ang sarili mo. Ang yabang mo, ipapost ko ang ugali mo online. Dahil sa mga taon kong koneksyon sa industriya, i-blacklist kita. Tinawag ako ni Pangulong Santiago. Sasabihin ko sa kanya ang walang hiya mong pag-uugali kanina. Isang kerida na laruan lamang kumpara sa isang mayaman na tagapagmana ng korporasyon. Dapat malaman ni Pangulong Santiago kung sino ang dapat iwanan. Kumusta, Pangulong Santiago? Manager De La Cruz, pakisabihan si Clara na bumaba. Clara, mukhang alam na ni Pangulong Santiago kung sino ang dapat niyang piliin. Sinabihan kanyang bumaba. Mapanlin lang, di ba? Talagang mistress. Kung hindi, bakit hindi maglakas loob si Pangulong Santiago na umakyat para hanapin ka, kundi sinabihan ka na lang bumaba? Ang ganitong ugali ay eksaktong ginagawa ng isang mistresses. Kakadiskubre lang ni tagapamahala De La Cruz na ginamit niya ang sarili niyang pirma sa panig ng kliyente ng kumpanya. Tinawagan siya ni Pangulong Santiago at pinababa. Mukhang tatawagin niya ito. Ako, mahilig akong manood ng drama. Lalo na yung iniwan ang mistresses at pinagbayad. Harold, Nora, sasama ba kayong dalawa? Pagkatapos manood ng magandang palabas na ito, gusto nyo pa bang sumama sa babaeng ito at umalis sa kumpanya? Maging aral ito sa inyo. Ang sumunod sa kanya palabas ng kumpanya ay malaking pagkakamali. Ikaw. Pangulong Santiago, ang tapang mo naman. Nag-propose ka sa mistress mo ng hayagan. Anong mistress? Si Clara ang fiancé ko. Pangulong Santiago, tama ba ang narinig ko? Siya ang fiancé mo? Ang mga solidong gintong bar na ito. Isang palasyong patio na nagkakahalaga ng $1 bilyong at 3 globally limited edition mga luxury car na nagkakahalaga ng $400 milyong. Sa lahat ng ito ay hindi mukhang biro. Clara, alam ko na hindi mo pinapansin ang mga bagay na ito. Ngunit ang proposal na ito, gusto ko pa ring ibigay sa iyo. Papayag ka bang? Pakasalan mo ako? Pangulong Santiago, nagpo-propose ka ng napakapubliko. Hindi ka ba natatakot na malaman ng tagapagmana ng grupo ng Sentro Buhay? Sino ka ba para tumutol? Pakisabi lang, bakit mo ako pinipigilan? Ako, Kung guluhin mo ulit ang proposal ko kay Clara, huwag kang magalit kung palayasin kita. Lumabas ka. Clara, hayaan mong ilagay ko ito sa iyo. Sandali. Tagapamahala De La Cruz. Sana importante ito. Pangulong Santiago,
Sa paggawa nito, saan iiwan ang tagapangulo? Saan iiwan ang anak ng tagapangulo? Itinalaga ka ng tagapangulo bilang pansamantalang pangulo para lang mapakasalan mo ang kanyang anak at tulungan siya sa pagpapatakbo ng kumpanya. At ito ang paraan ng pagtataksil mo sa kanya para sa isang walang hiyang kerida. Kaya ang tunay na pangulo ay ang tagapagmana ng grupo ng Sentro Buhay. Pangulong Santiago, pansamantala ka lang na pangulo. Pakisuyo, lantaran kang nakikipagrelasyon sa iyong kerida. At inaabuso mo ang iyong kapangyarihan para palihim na hayaan ang iyong kerida, si Clara, itong mayabang na pokpok, na sumali sa grupo ng Sentro Buhay. Gamit ang karapatan ng tunay na nobya para sumipsip sa kerida. Isang tunay na umaakyat ng lipunan. Ano ang sinabi mo? Pangulong Santiago, sa panahong ganito, huwag ka nang magpanggap, na-record ko na. Ang video ng iyong proposal kay Clara at in-upload ko na ito online. Hintayin mo lang ang tagapangulo ng grupo ng Sentro Buhay at ang kanyang mahal na anak para harapin ka. Mga walang hiya kayo, pinalabas ninyo akong walang hiya sa harap ng maraming tao. Kung hindi ako masaya, sisiguraduhin kong mapahiya rin kayong dalawa. Ito, Pangulong Santiago. Bumagsak ang stock ng grupo dahil sa iyong proposal. Ano? Pangulong Santiago, ang tagapangulo ay naging mabuti sa iyo. Nag-propose sa bobo at mayabang na mistress na ito para magpakasal, nagdulot ng pagbaba ng stock market. Kailangan mong putulin ang relasyon sa mistress na ito. At ikaw, walang hiya. Hindi pa ba sapat ang pinsalang ginawa mo sa kumpanya? Sino ka ba sa tingin mo? Sa tingin mo ba talaga maihahambing mo ang sarili mo sa anak ng tagapangulo? Lumalagpas ka na. Ayaw niyang umalis. Sa wakas ay ginamit niya ang kanyang propesyonal na katayuan para mahuli ang isang malaking isda tulad ni Pangulong Santiago. Para sa proyekto, kinailangan siyang kumapit sa malaking isda na iyon, si Pangulong Santiago, at hindi kailanman bumitaw. Mabilis dumating ang mga taong ito. Malamang araw-araw nilang binabantayan ang grupo ng Sentro Buhay, naghihintay ng may mangyari. Ginang Santos, pakisagot. Ua-ua. Hindi pa nga alam ng lahat kung ano talaga ang nangyayari. Ang taong ito, ang pangalan niya ay Clara. Hindi lang siya nagpanggap bilang tagapagmana ng grupo ng Sentro Buhay, alam na si Pangulong Santiago ay may kasintahan, naging mistress pa rin niya. Sa totoo lang, sadyang naging third party siya. Ginamit niya ang koneksyon kay Pangulong Santiago para makakuha ng maraming proyekto. Ang dalawang iyon, matagal nang magkasabwat. Ikaw, Ginang Santos, totoo ba ang lahat ng ito? Mangyaring sumagot ng direkta. Clara, noong nagpapanggap ka bilang tagapagmana kanina, hindi ba medyo mayabang ka? Ano ang problema? Natatakot nang magsalita ngayon. wala akong pinagpanggap. Mapapatunayan ito ng tatay ko para sa akin. Clara, tiyak na si Julian ay nag-propose na sa iyo, di ba? Malapit nang matapos si tatay sa kontrata dito. Tatay, naghanda rin ako ng sorpresa para sa iyo. Boses iyon ng tagapangulo. Pangulong Santiago, para sa iyong kirida, mananakit ka ba ng tao sa lansangan? Lahat, huwag kayong magpaloko sa kanya. Ang babaeng ito ay napakatuso. Lakas loob niyang magpanggap na tagapagmana ng grupo ng Sentro Buhay. Tiyak na nakahanap na siya ng tao na may kaparehong boses ni Tagapangulong Santos at inupahan ito para gumanap na magpanggap na siya. Ito ang boses ni Ginoong Santos. Araw-araw akong kasama si Ginoong Santos. Maaari kong patunayan siya. Pangulong Santiago, siya ang iyong kirida. Siyempre, ikakampanya mo siya at makikisabay ka. Dahil ikaw ang may kinalaman sa pagpapanggap namin ni Clara, hindi kayo karapat-dapat. Kung karapat-dapat man kami o hindi, kahit na, hindi na maglakas loob, sumagot si Clara ngayon. Iyan ay nagpapakita lang na may konsyensya siyang nagkasala. Tama. Una, hindi ako nagnakaw ng pagkakakilanlan ng iba. Pangalawa, kami ni Julian ay wastong nakipagkasundong kasal. Panghuli, pumasok ako sa grupo ng Sentro Buhay nang hindi umaasa kaninuman sa pamamagitan ng sarili kong kakayahan. Ang mga tanong na inyong itinanong, nasagot ko na lahat. Alam ko na mayroon na kayong prejudice laban sa akin.
hindi kayo maniniwala sa akin. Kaya, mula ngayon, hindi na ako sasagot ng mga tanong para patunayan ang aking sarili. Ang galing naman ng paraan para maiwasan ang pagpapatunay sa sarili. Salita mo lang at inaasahan mong maniwala ang lahat sa iyo. Hindi kami mga tanga, alam mo. Tama ang asawa ko. Mga ginoo at mga binibini, ang peke ay hindi kailanman magiging tunay. Ang kerida ay palaging kerida. Hindi siya kailanman magiging lehitimo. Ikaw, Nandito na ang tagapangulo. Tagapangulo. Tagapangulong Santos. Magkakilala tayo. Clara, ito ang mangyayari kapag nagpanggap kang si Ginang Santos. Bakit hindi ka nalang lumuhod at humingi ng tawad? Tagapangulo, nandito ka na. Pasensya na. Hindi ko naayos ang babaeng ito. Ang usapin ng pagnanakaw niya ng pagkakakilanlan ng binibini. Hindi rin napigilan si Pangulong Santiago, BBBB, na nagdulot ng pagbaba ng stock market. Tagapangulo, dumating ka na sa wakas. Ang babaeng ito, sinubukang gamitin ang relasyon niya bilang kerida ni Pangulong Santiago para makapasok sa grupo ng Sentro Buhay. At nilandi pa ang fiancé ng anak mo. Ninakaw pa niya ang pagkakakilanlan ng anak mo. Tatay, Mahal kong anak, huli na dumating ang tatay mo. Kasalanan ko lahat, masyado akong abala sa paggawa ng kontrata. Para ipahayag ang paghalili mo bilang pinuno ng grupo ng Sentro Buhay, hindi ko man lang napanood ang balita. Hinayaan ang mga taong ito na bulihin ka rito. Lahat, may iba pa bang tanong? Tagapangulong Santos, dahil nandito ka, ang mga chismis ay natural na nawawala. Ang aking anak ay ayaw lang umasa sa koneksyon. Kaya itinago niya ang kanyang pagkakakilanlan upang sumali sa inyong kumpanya. Sa 3 taong ito, nagsumikap siya ng mag-isa upang maging nangungunang salesperson. Ang kanyang kakayahan ay walang duda. Ang aking anak at si Julian ay hayagang engaged. Paano siya magiging kerida? Lalo na kailangan ang tulong ni Julian para makapasok sa grupo ng Sentro Buhay. Steven? Hindi ka ba sang-ayon sa akin? Tagapangulong Santos, tama ka naman. Si Ginang Santos ay iyong anak at nobya ni Pangulong Santiago. Natural, hindi niya kailangan si Pangulong Santiago para makapasok sa Sentro Buhay. Kaya, tagapamahala de la Cruz. Ang kanyang pagkakakilanlan at kakayahan pagpasok sa diplomatic union, may problema ba doon? Oo, siyempre hindi. Sa kakayahan ni Binibining Santos at ang kanyang relasyon sa grupo ay nagpapababa na ng kanyang estado. Kaya, tungkol sa aking anak, may iba pa bang tutol? Hindi. Kaya wala kang tutol, tama. Oo, eksakto. Pero mayroon akong tutol. Siniraan mo ang aking anak. Nagdulot sa kanya ng emosyonal na paghihirap at pinsala sa kanyang reputasyon. Ako, Hector, dapat managot ang mga nagpakalat ng chismis at lahat ng umalingaw-ngaw sa kanila. Dapat nating panagutin ang mga ngalat ng chismis at lahat ng nagpakalat ng mga ito. Anak, paano natin sila haharapin? Ikaw ang magdesisyon. Tagapamahala de la Cruz, naniwala ka sa paninira ng maliliit na tao at wala kang sariling paghuhusga. Binintang mo ako ng mali dahil inisip mo ang kumpanya. At matagal ka nang nasa kumpanya, i-demote kita. Mula sa pinuno ng HR, patungo sa regular na empleyado. Jessica, hindi ka lang nambastos, kundi siniraan mo rin ako. Kakaltasan kita ng 1 buwang sweldo. Kung hindi ka masaya sa desisyong ito, pwede kang mag-resign at umalis sa kumpanya. Ginang Santos, nahihiya ako. Sana hindi mo pagtaguan ang sinabi ko. Hindi ko ito pagtataguan. Pero ang susunod na pakikipagtulungan, sa tingin ko, ay magiging mahirap. Amo Reyes, ang mga pagsisikap namin sa kumpanya ay hindi mo nakikita. Nagdadala kami ng kita sa kumpanya, pero naghahanap ka ng paraan para itaboy kami. Siniraan mo pa ako. Hindi mo alam kung ano ang mabuti para sa iyo. Clara. Hindi Ginang Santos. Mali ako. Naging hangal ako.
Humihingi ako ng tawad sa iyo. Patawarin mo ang aking pagkakasala. Bakit ka humihingi ng tawad sa kanya? Wala pa kaming ginagawa na mali o nakakasama sa kanya. Nagkaroon lang kami ng ilang pagdududa. Pumunta kami para tanungin siya. Iyon lang. Ang pagtatanong sa kakayahan at pagkakakilanlan ng isang tao, dapat ba itong parusahan ng pag-aresto? Ginang Santos, may punto nga ang asawa ko. Tingnan mo, tinanong ka lang namin. Wala kaming ginawa, tulad ng pagpatay o panununog. Ang pinsalang idinudulot ng chismis sa isang tao ay nagtulak sa marami sa kamatayan. Hindi ba marami ng mga ganitong kaso? Ito. Kung tutuusin, sobra lang kami sa pagsasalita. Ano ang maaari mong iparusa sa amin? Wala kaming nilabag na batas. May karapatan ba siyang uutusan kaming mamatay? Ikaw, Siyempre wala kaming karapatan na patayin ka. Pero hinuhukay mo ang sarili mong libingan. Bago ako dumating, siniyasat ko ang inyong kumpanya. Pag-iwas sa buwis na umaabot sa mahigit 100 milyon. Ang halaga ay lampas sa 100 milyon. Pag-iwas sa buwis. At naglakas loob kang siraan si Ginang Santos? ito ay nakakabaliw. Paano mo nagawa ang ganito? Dapat bigyan ng matinding parusa. Paano nila nalaman? Malinaw naming kami. Alam naming mali kami. Nagkamali lang kami sa init ng sandali. Ang pagsusumamo ay hindi makakatulong. Hindi mo alam na mali ka. Alam mo na tapos ka na. Hindi mo kayang bayaran ang pera ng buwis. Mabubulok ka sa kulungan. Clara, binigo kita. Kasalanan ko ito. Ako, pakiusap, nakikiusap ako. Tulungan mo kami. Maayos ang pakikitungo ng kumpanya namin sa iyo. Ngayon ikaw lang ang makapagpapahiram sa akin ng 100 milyon. Nakikiusap ako. Tulungan mo kami. Ikaw ang tagapagmana ng grupo. Siguradong may pera ka. Meron akong pera. Pero bakit ko ito ipapahiram sa iyo? Bakit ko ba dapat ipahiram sa iyo? 3 taon ka na sa kumpanya. Ang dami mong komisyong nakuha, lahat iyan pera ng kumpanya. Dapat mong tulungan ang kumpanya. Wala pa akong nakitang taong ganito kawalang hiya. Sasabihin ko sa iyo sa huling pagkakataon. Nagtatrabaho tayo sa kumpanya. Nagdadala tayo ng proyekto at nakikipagnegosasyon. Ayon sa patakaran ng kumpanya, legal at lehitimo tayong kumikita ng komisyon. Anong ibig mong sabihin na bigay ng kumpanya? Sa pamamagitan ng ating pagsisikap na nararapat nating makuha iyon. Paano ka naman naging ganyan kasama? Papanoorin mo lang ba kami? Kaming mag-asawa na arestuhin? Ang pagtulong sa iyo ay pabor. Ang hindi pagtulong ay tungkulin ko. Mabuti ka sa akin, pero wala akong utang na loob sa iyo. Pasensya na, wala akong obligasyon na magpahiram ng pera. Sa halip na sisihin ng iba sa hindi pagtulong, dapat mong isipin kung ano ang dapat mong gawin. Papunta na ang mga otoridad. Ikaw ay haharap sa parusang legal. Hintayin mo lang ang legal na parusa. Ito, wala itong kinalaman sa akin. Ang legal representative ng kumpanya ay ang asawa ko. Hindi ako. Ikaw ang nagsabi sa akin na gawin ito. Ngayon, sasabihin mong wala itong kinalaman sa iyo? Ikaw ang may autoridad. Kailan ko nasabi na hayaan kang gawin ito? Ikaw noon ang nagpasigurado na itakda ko ang kalokohan na patakarang iyan. At walang pahintulot mong binago ang komisyon para kay Clara at sa iba pa, pinalayas sila. Pagkatapos, pinagawa mo akong mag-iwas ng buwis. Naalala ko lahat. Mahal. Noong ginawa ko ito noon, ginawa ko ito para sa ikabubuti ng kumpanya. Hindi ko inakala na magiging ganito. Asawa mo naman ako. Paano kita sasaktan? Mahal. Isipin mo, kung pareho tayong makukulong, ano ang mangyayari sa pamilyang ito, mahal? Kaya mo bang hayaang sumama sa iyo sa bilangguan? Asawa kita. Ikaw dapat ang kumuha nito sa iyo. Mahal, hihintayin kitang bumalik. Tayo. Maghiwalay na tayo.
hiwalay na. Kaya itong bagay kay Chloe, hindi na mahalaga? Steven, medyo tapat ka pala ha, pero ang asawa mo Chloe ay hindi ganoon katapat. Anong ibig mong sabihin? Ang asawa mong si Chloe ay nandarayan na pala. Kinumpirma ko na. Ang kanyang manliligaw ay karibal ng grupo ng Batong Buhay. Sino sa tingin mo ang pinaka nakikinabang kung mabangkarote ang kumpanya? Julian, bakit mo ako sinusubukang sirain? Sinirang puri mo ang kasintahan ko, kaya kinailangan kitang harapin. Kaya ikaw pala sa simula pa lang. Ikaw, pinaalis mo ang aking 3 pinakamahusay 3 kampyon sa benta. Pinaalis mo ang mga kliyente at sirain ang mga kontrata sa akin. Sinira mo ang kumpanya ko. Kasalanan mo lahat. At ipinagkanulo mo ang aming kasal. Pinasuot mo sa akin ang sombrero, Angie Cornudo. Papatayin kita. Sinasabi ko sa'yo, kahit makulong ako, hindi kita didiborsyuhin. Hindi ka magkakaroon ng magandang buhay. Ang hatol ni Steven, lumabas na. 10 taon sa bilangguan. Nagdeklara ng bangkarota ang kumpanya at narinig ko na binili ng kasintahan ni Chloe ang kumpanya at nakuha. Si Chloe? Napakatalino niya. Bago pa siya magpakasal kay Steven, napagplano na niya ang lahat. Si Steven ang legal na kinatawan at ang bagay na pag-iwas sa buwis ay pasalitaring pinasimulan niya. Ayos lang siya. Ngayon kasama niya ang kanyang kasintahan, David. Isang araw na mag-asawa, isang buhay na kabutihan. Masyadong walang puso iyon. Itong si Steven, mahiyain, ambisyoso, at madaling maimpluwensyahan at hindi siya marunong mag-delegate at masyadong makitid ang pananaw. Kaya naman nalokohin ni Chloe ang pagkabangkarota ng kumpanya, pagkakanulo, ay lahat ng hindi maiiwasang resulta. Ang pagiging mistress at ang pagsama kay David ay tiyak na hahamakin sa industriya. Ngunit para sa mga negosyante, ang kita laging nauuna. Kaya kahit hamakin kanila, titikom na lang sila at makikipagtulungan. Kung tutuusin, kailangan mo kumita. Wag na nating pag-usapan yan. Ngayon, hayag na ang iyong pagkatao. Pero, hawak mo pa rin ang posisyon sa diplomatic alliance. Sa wakas, walang makakapag-alinlangan sa iyo. Sa totoo lang, ang pagtatago ng aking pagkatao ay nagdulot sa akin ng maraming problema. Ngunit ang maging hayag tungkol dito ay magdadala rin sa akin ng maraming katanungan. Ikaw ang magiging tagapagmana ng grupo. Alam yan ng lahat. Kalimutan ang mga tagalabas. Sino sa loob ng kumpanya ang maglalakas loob na magtanong sa iyo? Sumunod ka sa akin. Swerte lang siya. May mayaman siyang nobyo at isang tatay na, tagapangulo. Gusto mo ng sagot ha? Eto na. Mas swerte lang siya kaysa sa atin. Isinilang sa tamang pamilya. Hindi tulad natin, na nagsumikap magpasa ng mga resume, at nagta-time in araw-araw. 5 taon na tayong nagtatrabaho, at regular employee pa rin tayo. Hindi ko talaga matanggap. Noong humingi ka ng tawad sa harap ng mga reporter, hindi mo sinabi ng ganyan. Napakaduwag mo. Siya ang magiging tagapagmana. Siyempre kailangan kong humingi ng tawad. Ano pa bang magagawa ko?
isang maliit na tindera na nagtrabaho sa maliit na kumpanya sa loob ng 3 taon. Pumasok at agad naging tagapagmana. Sa tingin ko, sa kakayahan niya, sa loob ng 1 taon, talagang malulugi ang kumpanya natin. Pero narinig ko, sa maliit na kumpanyang iyon, siya ang nangungunang tindera. Nakadepende sa kanya ang negosyo, kasama ang 2 pang nangungunang tindera para umangat. Hindi naman ganyan kasama. Bobo ka ba? Dahil siya ang kasintahan ni Pangulong Santiago at anak ni Tagapangulong Santos, siguradong may tulong siya mula kay Pangulong Santiago at Tagapangulong Santos. Tingnan mo, kung hindi dahil sa kanya, makakapartner kaya ang kumpanya natin sa maliit na kumpanyang iyon? Kahit ilang beses mo sabihin, pareho lang, umaasa lang siya sa koneksyon. Wala siyang tunay na kakayahan. Tumigil kayong lahat. Ano ba yung tsismisan nyo sa oras ng trabaho? Kahit walang kakayahan ang magiging tagapagmana, hindi natin dapat pagdududahan. Ngayon, bumalik na sa trabaho. Hindi lang namin matanggap. Bakit ba isang maliit na tindera ang magiging tagapamahala namin sa hinaharap? Tayong lahat ay top graduates. Ano ang karapatan niya? At siya ang mamamahala sa atin? Julian, Grabe naman sila. Nakikipagtulungan tayo sa grupo ng Batong Buhay dahil sa sarili mong kakayahan. Kahit may relasyon din yon, pero hindi maikakaila ang sarili mong lakas. Clara, hindi mo na kailangang makialam. Sasabihin ko sa kanila, ang sipag at lakas mo sa loob ng 3 taon at ang kakayahan mong pamahalaan ang kumpanya. Ipakita sa kanila kung sino ka. hindi naman ako galit. Bakit ka nagagalit? Hindi na kailangan pumunta. Huwag kailanman, sa harap ng mga empleyado, purihin ang amo, mas lalo lang magiging. Walang respeto sa amo. Mas lalo kanilang dinidisrespect? Simula bata ka pa, kasama mo na ang tatay mo sa trabaho, ang katayuan at kakayahan mo. Halata naman sa lahat. Sanay na ang lahat, nasa mataas kang posisyon. Kapag nagsalita ka, tiyak na rerespetuhin ka nila. Pero ang pagpuri sa akin, baka hindi nila tanggapin. Pero ikaw ang lehitimong tagapagmana ng grupo, ang magiging presidente ng kumpanya. Iba ako, kahit ako ang tagapagmana ng grupo. Narito ang katayuan ko. Pero sa huli, galing ako sa maliit na kumpanya, ang grupo ng sentro buhay natin. Sino ba ang hindi top graduate? Sino ba ang hindi sobrang galing? Paano sila papayag na maagaw ng galing sa maliit na kumpanya, isang salesperson? Itong tagapagmana ng grupo nila Bell na nila ako. Hindi magbabago ang prehuwisyo. Kaya ang tanging paraan ay sirain ang kanilang pag-iisip. Paano mo nalaman? Ang mga komplikadong kaisipan? Dahil dati akong empleyado, ang pag-iisip naming mga manggagawa, hindi mo mauunawaan. Malaking amo. Panoorin mo lang ako. Mukhang tumatama sa kanilang mga puso at nakikipag-usap sa kanila. Pero, wala siyang kakayahan, at hindi man lang namin masabi. Eksakto. Maganda ang pagkakasabi. Oras ng trabaho. Nagpapabaya kayo rito. Pagkatapos, ako'y magbabawas ng sahod sa pagiging huli. Narito si Binibining Clara, marunong ka talagang manakot. Unang bagay, binabawasan mo ang sahod namin. Ang mga hindi nakakaalam ay iisipin na wala kang kakayahan at umaasa lang sa mga ganitong taktika para pasunurin ang empleyado. Gusto ko lang manakot. Ano naman? Anong sabi mo? Alam ng lahat ako ang susunod na tagapagmana ng grupo. Kung tanggapin mo man o hindi, o kung paano mo ako tingnan, ito ay isang hindi nababagong katotohanan. Maari mong tanggapin o tanggihan. Ang grupo ng Sentro Buhay ay hindi maliit na kumpanya. Maraming tao ang desperate na makapasok. Sinasabi ko na, kung hindi ka nasisiyahan sa akin, ang susunod na tagapagmana, maaari kang umalis. O manatili. Wala na sila. Hindi ka na nila nirespeto. Bakit mo ginawa iyon? Noong nakaraang taon, nakita mo ang sikat na pelikulang Nezha, hindi ba? Si Shen Gongbao ay hinarap ang pagkiling na parang bundok na imposibleng ilipat dahil hindi masira ang pagkiling.
Kailangan nating sirain ang kanilang pag-iisip dahil hindi ito mababago. Harapin nila ang katotohanan. Pagkatapos, ano ang gagawin mo? Kaya, anong susunod? Ano ang gagawin mo? Ipaparamdam ko sa kanila ang takot sa akin. Sila na ay takot na sa iyo. Pero, Sa kaibuturan, hindi nila iginagalang ang kakayahan ko. Pero okay lang, basta takot sila sa akin. Ang mga trabaho natin kahit ayaw nila, hindi sila maglalakas loob na hindi sumunod. Wala nang pag-aatubili at pagsira sa interes ng kumpanya natin. magandang paraan ito. Ang pinakamahusay na paraan upang baguhin ang isip ay sirain pagkatapos ng lahat. Lumilitaw ang mga bagong panuntunan pagkatapos lamang na alisin ang mga lumang panuntunan. Susunod, ang ikalawang hakbang ay gawin silang tigilan ang pagmamaliit sa kakayahan ko. Ang ating Clara ay lalong nagiging katulad ng isang CEO. Wala nang choice. Para sa iba, ang bagong walis ay laging mas madaling maglinis. Pero pagdating sa akin, ang pagiging bagong namumuno ay tungkol sa kakayahan. Kung hindi mo makuha ang suporta ng grupo, ang mga empleyado ng kumpanya ay mahirap pamahalaan. Baka maharap ang kumpanya sa krisis. Kailangan nating matutong mag-delegate. Kailangan nating matutong gamitin ang mga kakayahan ng mga pangunahing contributor sa kanilang buong potensyal. Ang tubig na nagdadala ng barko ay maaari ring lumubog dito. Ang grupo ng Sentro Buhay ay may deal na kooperasyon na 3 taon ng mailap. Kung makukuha mo ito ng isang bagsakan, ang iyong posisyon bilang bagong chairman ay magiging matatag. Igagalang ka ng mga empleyado. Ang impormasyon ng pangunahing kliyente ay ipapadala ko sa iyo. Ihanda mo ang datos at kontrata at ipadala mo sa kanya. Ang katotohanang dumalo siya sa dinner na ito ay nagmumungkahi na gusto niyang bigyan tayo ng huling pagkakataon. Pero hindi ako sigurado kung ano ang huling sticking point sa bandang huli. Mukhang si Chloe at ang kanyang kasintahan gusto ring makipagkompetensya para sa kolaborasyong ito. Pangulong De La Cruz. Nandito ka pala. Ang dalawang ito ay ang mga amo ng grupo ng Simulatang Bulan. Magkakilala kayo, DC. Ginang Santos, sino ba ang hindi nakakakilala sa iyo? Kung tutuusin, ang tagaloob, tungkol sa kanyang kakayahan. Sino ang makakapagsabi? Ngunit ang kanyang mga resources, na suportado ng kanyang tatay at fiancé, ay talagang inainggitan ng lahat. Hindi kayang pantayan si Binibining Garcia. Kung tutuusin, nasa bilangguan ang asawa mo, ngayon kasama mo ang iyong kasintahan. Hindi ko talaga alam kung ano ang itatawag sa'yo. Sa panahong ganito, kumakain at umiinom ka pa rin. Talaga namang, isang walang kakayahang nepotism hire. Pangulong De La Cruz, paano na itong kolaborasyon? Pangulong De La Cruz, kain muna tayo. Talagang mahusay si Ginang Santos. Para sa akin, ang pinakaayaw ko ay ang pag-usapan ng trabaho habang kumakain. Halika. Tagay. Kain na. Tikman ang mga ulam, tingnan kung swak sa panlasa mo. Dahil ang kumpanya ay may magandang kakayahang teknikal, nasuri na niya ang kontrata at walang tutol. Susunod, usapang sinseridad, alamin kung ano ang gusto niya, tamaan sa punto. Itong si Pangulong De La Cruz, ang pinakagusto niya ay pumunta sa bar para uminom at manood ng mananayaw. Pangulong De La Cruz, nabalitaan ko na mahilig kayo sa inom at sayaw. Sa ating lungsod ng Coronalaya, bukod sa ibang lugar, ang lugar na ito para sa inom at sayaw ang pinakasikat. Tingnan nyo, samahan namin kayo upang maranasan ito. Tara na. Hindi ako iinom. May gagawin ako. Aalis na ako. Mga big shot ayaw na nasisita para sa kanilang pagkahilig sa party at pag-inom. Mahalaga sa kanila ang kanilang imahe sa publiko. Chloe ay tuwirang sinabi iyon. Siyempre, hindi siya masaya. At sa mga salita ni Chloe, lalong naging halata na ang privacy ni Gabriel ay naistorbo. Iyan ay bawal para sa sinumang negosyante.
Pangulong De La Cruz, huwag kang magalit. Ako, gusto ko talagang pumunta sa isang lugar. Sa totoo lang, ako ang tipo ng tao na mahilig uminom. At manood ng mga tao na sumasayaw. Alam ko kayo, Ginoo talagang ayaw nyo iyon. Pero dahil nandito na tayo, isipin na lang ninyo na nakakaranas ng lokal na kultura. Kayong mga bata ay walang ingat. Naghahanap kayo ng gulo. Tinanggihan na niya ako. Paano siya makakasang-ayon sa iyo? Dahil nandito na tayo, pagbibigyan ko kayo ngayong isang beses. Tara. Tara na. Pangulong De La Cruz? Anong ibig mong sabihin? Amo Ramos, inisip ko ang kooperasyong ito. Hindi na kailangang pag-usapan pa. Pangulong De La Cruz, hindi mo ba nakita ang potensyal sa aming kumpanya? Ang mga dokumento at sinseridad ng aming kumpanya, alam mo na lahat ang tungkol dito. Kaya bakit bigla kayong umaatras sa kooperasyon? Ako ang pipili kung kanino makikipagtulungan. Kung sino ang gusto ko. Hindi mo lugar na tanungin ako. Ngayon, sinasabi ko ng malinaw, ang inyong kumpanya. Hindi ko makakasama. Iyon na. Kung magpapatuloy pa tayo, hindi na ito magiging marangal, di ba? Binibining Garcia, hiwalay ang negosyo, panatilihin natin ang magandang relasyon. Tsaka, ano ba ang katayuan ni Pangulong De La Cruz? Kailangan ba niyang makipagtalo sa'yo? Binibining Garcia, ingatan mo ang sarili mo. Pangulong De La Cruz, salamat sa pag-abala para sumabay sa munting palabas na ito. Tara na. Pangulong De La Cruz? Itong si Clara. Naglakas loob na nakawin ang kliyente natin. Harold. Harold, ikaw. Bakit mo ako sinasaktan? Bakit? Hindi ba sinabi mong kakayanin mo makuha ang account ni Pangulong De La Cruz? Hindi ba sinabi mong itong trabaho sa sales, kaya mong gawin kahit nakapikit? Hindi ba sinabi mong basta may bibig at kamay ka lang? Pinalagpas mo ako sa pagkakataong makipagtulungan sa kanila? Hindi ba dapat kitang saktan? Hoy, bakit ako ang may kasalanan? Kasalanan lahat iyon ng babaeng si Clara. Tuso at mapanlin lang siya. Kung hindi dahil sa kanya, siguradong makukuha ko ang account ni Pangulong De La Cruz. Ang pagkakuha niya nito ay sarili niyang kakayahan. Dahil hindi ka kasing galing tulad niya, wala kang masisisi, kundi ang sarili mo. Sa tingin ko, oras na para tapusin na ito. Hindi na dapat kita pinatagal pa. David, ikaw. Aalisan mo ako. Kung hindi dahil sa iyo, ang kumpanya ng asawa ko, at ang akin hindi sana nalugi, hindi sana ako kinapuotan ng asawa ko. At hindi sana nawala sa akin ang lahat. Karapat-dapat ka sa nangyari. Nagpakasaya ka. Sino ang may kasalanan? Ang manggago ng iba ay gagaguhin din balang araw. Hindi ako santo. At santo ka ba? Lahat ng ito ay nararapat sa iyo. Bobo? Clara, ikaw pala. Kasalanan mo ang lahat. Nawala sa akin ang lahat. At hindi kita pakakawalan ng basta-basta. Halika rito, Clara. Alam mo ba kung ilang tao ang gustong makipagtulungan sa atin? Ang ating kumpanya sa buong industriya ay itinuturing na leader. Tama ba? Pangulong De La Cruz, Ginang Santos. Gusto ko ang iyong uri, ang mapagmasid na uri. Ang aming kumpanya ay hindi nagkukulang sa pera. Ang iniaalok ng inyong kumpanya ay taos-puso rin. Ngunit may pakiramdam ng pagmamataas. Maraming kumpanya ang nahuhulog diyan. Ngunit ako ay hindi. Ang aking negosyo, ang aking pera, ay dapat ipagkatiwala sa isang taong tingin ko'y paborable. Ang paraan ng iyong pagtatrabaho ay naaayon sa aking panlasa. Nakalulugod ito nang hindi nawawala ang haligi ng isang malaking korporasyon at ang kumpiyansa. Ang kontratang ito, alang-alang sa iyong pagiging mapagmasid. Ipirmahan ko ito. kahanga-hanga, Pangulong De La Cruz.
Pangulong De La Cruz, sandali lang po. Kunin ko lang ang server para sa iyo. Binabati ko si Ministrong Santos Clara sa pagkakamit ng malaking partnership sa grupo ng Tuktok Pinagmulan. Ang partnership sa grupo ng Tuktok Pinagmulan. 3 taon tayong nakipag-ayos para dito. Sino mag-aakala na pagdating ni Ministrong Santos, matatapos niya ang deal? Malinaw, talagang magaling siya. Tama, dati tayong nagdududa sa kakayahan niya. Ngayon, napapatunayan tayong mali. Kaya pala siya, ang maalamat na top salesperson. Kung makuha mo ang malaking kliyenteng ito, mamana mo ang kumpanya pagkatapos ng bagong taon at walang mangahas na magtanong sa iyo. Pangulong Santiago, bakit siya ang nakaklose ng deal? Ang kontrata ay pinirmahan sa pangalan ni Elena Siginang Santos, ang nangagaw ng credit ni Elena. Hindi ito totoo, di ba? Ministrong Santos, hindi mo pwedeng ipapaniwala sa iba ang iyong kakayahan. Para sa huli ay kunin mo ang tagapangulo ng kumpanya at pasunurin sila sa iyo sa pamamagitan ng pagnanakaw ng aking kredito. Ninakaw niya ang iyong kredito? Para manalo sa proyektong ito, nagtatrabaho siya araw at gabi sa mga report, nangongolekta ng datos, nagpupursige ng todo. Paano iyon pagnanakaw ng iyong kredito? Pangulong Santiago, hindi namin nakita kung nasaan ang sipag ni Ministrong Santos. Sa hapagkainan, kumain at uminom lang siya, gamit ang pera ng kumpanya, para pabili ng inumin at sayaw sa mga kliyente. Kahit na lagi siya, wala kaming karapatang magsabi ng kahit ano. Ngunit kailangan naming sabihin ang totoo. Kung tutuusin, ang pagsisikap naming empleyado, pagsisikap pa rin iyon. Kapag sumama kami sa kanya para pag-usapan ang proyekto, talagang nakikita lang namin siya palagi kumakain at umiinom. Ang pag-aliw sa mga kliyente syempre kailangan ayon sa kanilang panlasa. Nasaksihan mo ang pag-uugali ni Pangulong De La Cruz sa akin sa mesa. Akala mo ba puro kain at inom lang? Hindi mo man lang masukat ang isip ng kliyente. Hindi mo magawa iyan. At kinakausap mo ako tungkol sa pagsisikap? Ngunit ang pakikipagtulungan ay talagang nakuha ko. Walang pagtanggi dyan. Ano, ang kontrata na nakasulat itim at puti at naglalakas loob kang kunin ang kredito? Pangulong Santiago, sige, tingnan mo mismo. Ang itim at puti na ito, kaninong pangalan ang nakalagay? Pero ako, naaalala bago ako nalasing, ibinigay ko kay Pangulong De La Cruz ang kontrata. Posible kaya? Gawin mo lang ang sinasabi ko. 6 na taon ka na sa kumpanya, at hindi ka pa na-promote. Kapag nakuha mo itong malaking kliyente, lahat ng kredito ay sa iyo. At huwag kang matakot sa kanya. Ang mga tao sa iyong kumpanya, hindi ba sila lahat sumusuway sa kanya? Wala siyang respeto ng sinuman, at walang mga nagawa. Natural, hindi siya maaaring pumalit bilang direktor, kaya hindi kanya maaaring tanggalin. Matapang na, ninakaw ang kredito ng iba, okay lang yun. Ang sarap, at may supervisor pang sumusuporta sa iyo. Elena, hindi ko alam kung paano mo nakuha ang kontrata mo o kung paano ito inayos. Pero ang kooperasyong ito, malinaw kong na-negotiate ito. Si Pangulong De La Cruz mismo ang nagsabi sa akin na gusto niyang pumirma sa akin. Hindi ko ninakaw ang credit mo. Ministrong Santos, kung ano ang sinabi sa iyo ni Pangulong De La Cruz, walang nakakaalam.
kaya pwedeng gawa-gawa mo lang yon, di ba? Tama. Wala man lang siyang ebidensya. Ang pagnanakaw ng credit ay pagnanakaw. Mula ngayon, kahit anong sabihin mo, CEO ka pa rin, di ba? Bakit mo pa ninanakaw ang credit ni Elena? 6 na taon siyang nagtatrabaho ng mabuti sa kumpanya. Laging masipag at dedikado. Bakit pagdating mo, naaga ang mga nagawa niya? Pangulong Santiago, hindi pwedeng dahil lang anak siya ng chairman at fiancé mo, ay takpan mo siya. Kasi ang kumpanya natin ay walang ganyang kultura. Lahat ay pumasok dahil sa kakayahan. Bilang successor director, masama ang halimbawa niya. Kung matututo ang mga nasa baba na mag-cut corners at magnakaw ng achievements ng kasamahan, magiging maayos ba ang kumpanya? Pangulong Santiago, sa tingin ko, ang posisyon ng chairman ay dapat kayo ang pumalit. Natatakot kami na kapag siya ang namuno, maaring malugi ang kumpanya. Kapag nangyari yun, paano kaming lahat mabubuhay? Tama. Hindi namin basta-basta ibibigay ang kumpanya sa isang tao na walang kakayahan at nagnanakaw ng kredito mula sa kanilang mga kasamahan. Elena. Sino ang binibigyan ni Pangulong De La Cruz ng kredito? Sino ba talaga ang nakakuha ng deal? Alam na alam mo yan. Para sa akin, bibigyan kita ng isang huling pagkakataon. Sabihin mo ang totoo. Si Pangulong De La Cruz mismo ang nagsabi sa akin. Dapat ay akin ang kontrata. Pinili niya ako, kaya niya ako binigyan ng kredito. Ay, Walang pagsisisi. Pangulong De La Cruz, pasok. Kailan ko sinabi na ikaw ang pipirma sa kontrata? O napinili kita? Sino ka ba sa tingin mo? Ginawa ko ang deal dahil kay Clara. Lasing ako noong araw na iyon, sinamantala mo ito, lihim mo pang pinirmahan ang iyong sariling pangalan. Mayroon akong surveillance footage dito, tingnan ninyo lahat. Buti na lang napansin kong may mali. Nagpadala ako ng mensahe kay Pangulong De La Cruz sa tamang oras. Elena? Sa puntong ito, ano ang masasabi mo para sa iyong sarili? Ministrong Santos, nagkamali ako. Lahat ito ay dahil kay Chloe. Pinagawa niya ako nito. Pakiusap, patawarin mo ako ngayong isang beses. Hindi, pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon sa pagkakataong ito. Kasalanan lahat ni Chloe. Elena, ikaw, paano mo nagawa ang isang bagay na ganito? Wala ka bang hiya? Elena, kahit sino man ang nag-udyok sa iyo, ito ay dahil may masamang intensyon ka. Kung hindi, si Chloe hindi kanya mapapayag. Mula ngayon, hindi ka na kailanman tatanggapin ng grupo ng Sentro Buhay. Dahil sa iyong karakter, walang kumpanyang magtatangkang kunin ka. Manager De La Cruz. Jessica, palagi akong nagbibigay ng 3 pagkakataon sa mga tao. Ngunit ginamit mo na lahat. Sa pagkakataong ito, nalampasan mo na ang aking hangganan. Pagkatapos ng bagong taon, huwag ka nang pumasok sa kumpanya. Ako. Opisyal na hahawak bilang tagapangulo ng grupo ng Sentro Buhay. Kung lahat ay hindi nasisiyahan o hindi kumbinsido, malaya kayong magsalita. Gayunpaman, maaaring hindi ko tanggapin ang inyong mga opinyon. Malapit na ang Chinese New Year. Simula bukas, sarado ang kumpanya. Bumalik kayo sa ika-15 pagkatapos ng bagong taon. Ito ay inihanda para sa lahat. Malalaking pulang sobre para sa bagong taon. Ang dami. Sana lahat ay magkaroon ng magandang bagong taon. Nais ko kayong lahat sa bagong taon maayos na trabaho, promosyon at dagdag sahod at iwasan ang mga backstabber sa opisina. At sana, makatanggap kayo ng year-end bonus at magandang performance. Mag-aabiso ako sa work group. Tapos na ang pulong. Pagkatapos ng bagong taon, ang aking Clara ay magiging CEO. Kumpara sa akin, mas kahanga-hanga ka. Mas magaling ako sa iyo palagi. Ang Chloe na iyon ay paulit-ulit kang sinaktan. Sa pagkakataong ito,
hindi ko siya pakakawalan. At sina Harold at Nora, pagkatapos ng bagong taon, papabalikin ko sila sa trabaho, balik sa Foreign Affairs United Department. Ang aking mayamang amo, kailan tayo magkakasal? Wala namang madali. Pero ako'y nababalisa. Balak kong mag-resign pagkatapos nating ikasal upang maging tapat na asawa ng aking amo. Ikaw ang bahala sa kita at ako naman ang mag-aalaga sa mga bata. Gusto mong mag-resign? Ang aking mahal na Clara ay lumaki na, kayang tumayo sa sarili mong mga paa. Sa kakayahan at diskarte, magkapantay kayo sa akin. Kaya natural, hindi mo na ako kailangan. Clara. Kayong dalawa, magpatuloy lang. Mukhang sa susunod na taon, ang apo kong lalaki at apo kong babae ay darating na. Kaya hayaan mong batiin kita, aking mahal, ng manigong bagong taon ng maaga. Hare, sa nakaraang taon, nagsumikap ka ng husto. Mula ngayon, bawat taon, nasa tabi mo ako. Mahal. Mahal kita. Mahal din kita.